Ba't nandito ka na, Kopi? Day 3 ng ating Tuk-Tuk Life Camping and Adventures, at kailangan mo muna nating lumabas dito sa Splendor Hills, sa mismong looban ng Tanawan, Batangas. At ito, ipakita ko na sa inyo kung anong itsura ng dadaanan nyo rito kapag nagpunta kayo. Kasi gabi na natin to nadaanan nun eh. Kayang-kaya naman ng tuk-tuk, walang problema. Diba? Habang binabaybay mo itong palabas eh, makikita mo yung kaliwa, which is ang Taal Lake. Doon yung mismong Taal Volcano. 360 view pagka dito kayo sa mismong Splendor Hills. Siguraduhin nyo nga lang na yung mga gamit ninyo ay hindi liliparin ng hangin, at sobrang lakas talaga ng hangin dito, lalo pagkagabi. Pabigla-bigla. Buti na nga lang kagabi, yung last overnight natin ay hindi naman gaano, kumalma-kalma naman. Yung unang overnight, yun ang talaga masasabi kong napakalakas ng hangin. Yung pagse-setup ko pa lang ng tent, dinadala yung tent eh. Buti nakakapitan ko pa, nakahabol ko pa, kasi kung hindi, dire-diretso yun dito hanggang sa pababa. Dito pala sa mismong Splendor Hills, yung ginagawang kalsada ay malapit na yung mismong dulo. Pero sabi, yan ay dudugtungan pa. Hindi lang alam kung hanggang kailan ulit yung susunod na paggagawa niya, yung kadugtong. Okay, dito na tayo sa kalsada. Woo! Oh, Kopi, ayos ha? Mayos ka dyan. Diyan mo ginusto mong pumesto. Tingnan nga natin kung anong itsura sa umaga nitong dinaanan natin nung gabi. Oh, buti na lang pala, inabutan na natin talaga to na sementado na. Eh imagine kung halimbawang hindi pa, or ginagawa pa lang, eh katakot-takot na rough road at putikan ang ating dadaanan dito. Kailangan ko din pala munang bumili ng yelo. May madadaanan naman siguro tayo dyang Alphamart, Dali, or 7-Eleven na merong tube ice. Nang sa ganon, yung aking mga karne nga pala dun sa cooler ay hindi masira. Yeah, I just wanna be forever young. Yeah, I just wanna be forever young. Yeah, I just wanna be forever young. Forever young, forever young. Forever young. 33 kilometers pa, yung layo natin sa mismong campsite, at ang pangalan ng campsite na ating pupuntahan is Kalmado Campsite. Sigurado, kaya na kalmado ron? Malalaman natin kung kalmado nga ba, at yun ang pangalan eh. Palabas na tayo ng mismong kanto na pinasukan natin, at dito ay pinapakaliwa ako. Kasi nanggaling tayo, bago tayo pumunta rito, ay nanggaling tayo ng kanan. Bago ko lang ito madadaanan, at parang dadaan din tayo sa tabing lawa. Nakikita ko sa mapa. Oy, Kopi, mayos ha? Oh, at pababa to, ito. Halos katabi na ng lawa talaga. Ano kaya to? Yung highway ang labas? Malalaman natin kung saan ang labas nitong tinuturo sa atin ni Google Map. Teka lang, at malit yung kalsada, may kasalubong na truck. Paakyat. Mayos ha, Hoy Jack. Masyadong kasilip. Basta ganitong mga paahon at kayo ang pababa, magbigay na kayo dun sa paakyat, kasi mahirap na mabitin yung mga ganyan, lalo truck. Oh. Kahit kayo rin naman eh, mas lagi niyong pagbibigay yung paakyat, lalo't nasa side naman natin yung medyo malawak pa yung kalsada, diba? Bigayan lang para iwas tayo sa aksidente. Diba? Matarik pala tong daan na to kung dito ka dadaan. Pag dito ka tinuro ni Google Map, tare ka ba, mahaba-habang akyatin pala to. Hindi naman ako dito dumaan, buti na lang.
Sana hindi sumabit ang ating karga sa taas. At may mga alambre ako nakikita pero malayo naman siguro. Wag lang yung sobrang baba. Ayos to ha. Kala mo may arko ng kawayan eh. Engine brake. At liblib pala tong ano to. Oy, teka lang. May kasalubong. At yung poste pabagsak yung poste rito. Ano kayo sabit? Gawa ng kuryente. Ito yung kuryente Huwag naman sasabit. Teka lang, baka sumabit ang kuryente yun na nga, may parang sasabit. Buti nakita ko. Ay! Muntikan pa. Buti chinek ko muna kung sasabit. Okay, dito na tayo. Sa may tabing lawa. Ibang lugar. Parang ano yata to, Baywalk. Pursuant to Article Water Code of the Philippines, no structure is allowed beyond this point. Ganda. Kaso nga lang, yung mga nasa tabi, kinain na yung lupa ng mismong tubig. Tama yung kalsada rito. Sira na. Anong pangalan ng lugar na to? Parang Baywalk Meron dito parang La Playa View Deck. Okay. Yun ang pangalan, La Playa. Samantalang kanina, nung nasa taas tayo ng Splendor Hills, tinatanaw-tanaw lang natin tong lawa. Ngayon, nasa tabing lawa na talaga tayo. Ngayon ko lang nadaanan to. Talagang bye-bye lawa yung ating dinadaanan. Talagang bye-bye ng lawa yung tinuro sa atin ni Google Map. Ang lagi naman yung turo ni Google Map na daan kung saan tayo mas mapapabilis. Yun nga lang, minsan yung daan, hindi mo alam kung ano yung tatahakin mo. Minsan rough road, minsan hindi pa dinadaanan ng sasakyan. Pero buti, dito naman ay sementado. Sarap ng hangin. Oy, Kopi, huwag naman bully. Alas 10, kailangan ko na nga pala munang pakainin tong dalawang to kahit na sausage lang muna. Babaw lang nung dito sa parting dito. Ang lawa ba? Nag-high tide tsaka naglo-low tide din ba? Gulay. Meron pa naman akong pansahog. May mga gulay pa ako. May natatanaw ako ditong parang torre ng ng Castillo. Hindi naman yun yung Fantasy World kasi ang Fantasy World nasa may taas yun ng kabundukan Tingnan natin kung ano yung nakikita ko kung ano yung natatanaw ko. Parang nakalagay yata rito sa mapa ay J Castles. Pero palang gano'n na madadaanan. Ay, yung iba dito naglilinis ng sasakyan May mga naliligong bata. Okay lang naman maglinis ng sasakyan dito kasi tubig naman yan tubig tabang, hindi naman tubig alat Kung tubig alat yan, sigurado kakalawakin yung sasakyan nyo dyan. Ito yung parang kastilyo na nakikita ko doon. Ito J Castles nga. Wow, ganda. May konting rough road pagkatapos ng pababa ng J Castles. Sementado na rin naman kagad pala. At ito si Jackie, napakaingay Yung inalis ko si Kopi dito sa may ibabaw ng box, siya naman yung pumalit. Yun lang palang gusto, inggitero Parang Baywalk na naman ang ating dadaanan. J Castles. Sa mga nakakaalam, yung J Castles ba, yun? Tapos na? Pero nung nakita ko parang hindi pa Parang hindi pa siya fully developed. Tapos may mga parang rides. Parang yun yata ang ipapalit sa yung sa mismong Fantasy World nga Okay ka naman dyan, Jack. Inggitero ka.
Gusto mo, ikaw ang nandiyan sa pwesto ni Coffee? Okay. Ito yung dugtong mismo nung Baywalk. Ay. Nakikita ko, maikli lang naman. Tapos, kakanan na rin. Ginagawa pa. Halos parang paikot ng ng Taal Lake yung ginagawang Baywalk. Pero dugtong-dugtong, hindi pa gaanong lahat magkakadugsong. Talagang gusto nilang dalawa nandito sa kaliwa kasi nandito yung mismong view eh. Ayun, ang Tagaytay. Aakyatin natin yan. Tatahakin na natin yung Talisay, Tanawan Road. Yun yung lagi natin naman nadadaanan eh pag pumupunta tayo ng Tagaytay eh. Tingnan natin kung saan yung daan na papasok dito. Ang katapat ay Feliz Lomi House. Yung papasok dito. Okay, alam ko na. Ito na ngayon lagi ko nadadaanan. Dire-diretsuhin lang natin to hanggang makarating tayo dun sa paakyat ng Tagaytay. Yung kung tawagin ay Sungay Road. At doon masusubukan ngayon si Guapa. Pero yakang-yaka yun. Huwag lang may kasunod sa harapan na titigil. Okay, at nag-stop over kami dito bago doon sa mismong paakyat. Bago McDonald's pala tong katapat ng 7-Eleven. Bagong 7-Eleven ba to? O dati pa? At bumili ako ng gunting. Para dito sa nitong dalawa. Yung sausage. At kanina bumili na rin ako ng yelo. Nilagyan ko na ng yelo tong tubigan at saka yung cooler. Wait lang. Sausage lang muna ha. Kumakano ka naman dyan. Ako'y kakain ko isa ko pa natirang hotdog kanina. Wait lang, Coffee. Konti lang muna ha. Mamaya na yung iba. Para may sarili na kayong gunting. At yung gunting na dala-dala natin nung nag-camping tayo sa Aquino ay nasira ng asawa ko. Baka matusok ang mata. Matuto maghintay, Coffee. Wait lang. Jack. Okay na. Ayo. Mayos. Tumayo ka. Kain. Ay ko na tong gunting nyo rito sa lagayan. Okay na, Coffee? Akit na tayo, ha? Behave. Baba na ikaw doon. Doon ka na. Okay. Mawasan pala ng estudyante. Talisay Polytechnic Institute. Hoy, okay na kayong dalawa, ha? Nakakain na kayo. Inubos niya lang yung yung mismong sausage ni Jack, eh. Si Coffee naman yung kumain ng karamihan ng dry. Ako naman, inubos ko lang yung natira kong isang hotdog tsaka tinapay. Tapos tubig lang, tama na yon. Okay, ito na yung paakyat ng Sungay Road. Marami kaya tayong makakasabay. Sana wala namang gaano. Okay, let's do this. Ayos ha? Hoy, Coffee, ayos ha? Huwag ka na munang aakyat dyan sa box. Mataas-taas to, tatahakin natin to. Yakang-yaka pa, sa bungad pa lang naman tayo eh. Paakyat eh. Yung dati kong gamit na tok-tok, dito pa lang, medyo gapang na eh. Ito na yung medyo matarik-tarik. Ihanda ang sarili sa pagbabawas. Dami nating karga eh. At syempre, tagal-tagal tayong magkakamping eh. Okay. Unang level ng ahon. Okay, all goods. No problem. Yun na naman, ang Taal Lake. Butit maaraw ng panahon dito. Yun na, di Taal. Exclusive subdivision. Alam ko dito yung yung mismong pinapagawa ni Vong Ordoña na mansyon. Kaso nadali siya nung kanyang construction company. Pinangsugal yung pinambayad niya ng pagpapagawa ng bahay. Kahit dito, primera yung dati kong tuk-tuk eh. Eto naman si Guapa ngayon, napakaraming karga. Dito sa parting to, hindi na ako kinakabahan. Kasi alam ko na naman yung gaano katarik to eh. Ilang beses ko nang dinaan-daanan to eh. Kanina rin nga pala, ay dumaan din ako ng gas station, nagpakarga na ako. Lalakas ang konsumo ng gasolina sa tarik na to eh.
Teka lang, balik tayo. Butit may Mami Paris dito sa mismong taas. Ganda pa ng view, oh. Isa nga pong Paris. O, dyan lang ha. Tumingin muna kayo dyan at ako'y kakain lang. Kumain na naman kayo eh. O, sige, dumungo muna kayo dyan sa magandang view na yan. Dyan lang. Kumain na kayo eh. Ang ngiti ni Coffee, oh. Dyan lang. Ako pa, papanoorin, kakain lang ako. Pares. Te, paano na rin ang isang buko juice? Nakataan na dyan dalawa sa akin. All goods. O, kain muna. Pares, at saka siomay. Sarap kumain pagka ganito yung view, no? Ay, Jack, doon ka na dumungaw. Sa akin ka nakatingin. Kala mo naman, iiwanan ka. Bantay na bantay ako eh, oh. Kala mo aalisan din. Oh, baka sabihin nyo, hindi ko kayo naalok eh. Hop. Sakto sa panlasa. Magkano lahat yan, te? 130? Ano, kamusta ka naman dyan? Ito si Jack, hindi nawawalan tingin sa akin eh. Walang pambayad. Te, thank you. Ayos! Di solve na ang tanghalian. Yung panghapunan na lang ang poproblemahin ko mamaya pagdating ng campsite. Di ko alam kung tama ako ha. Kung yung natatanaw ko na yon, doon tayo nang galing Splendor Hills. Ayun no? No? Parang yun eh. O doon sa parteng kabila pa. Di ko alam. Kasi nung nandun tayo, ang Tagaytay is nasa parteng medyo likuran eh. Medyo likuran na kanan. So meaning nandun yun, sa parteng yun. Pag doon ako nakaharap sa mismong Taal Lake. Ano? Pwede na tayo lumayas? Ha? Okay, kabit na muna ulit ang leash, Jack. At ikaw ay baka mahulog. Happy? Happy si Coffee. Kasi may lagi kang hingal. Inom ka ulit ng tubig. Oh, uminom ka ulit ng tubig. Kasi may laging hingal na. Oh, tapon mo naman. Inom ng tubig. Ito naman si Coffee, malakas uminom ng tubig pagkatapos kumain. Pero pagka yung mayat maya sa biyahe, hindi. Si anong malakas doon? Si Jarvis. Sa bahay, malakas na uminom ng tubig. Okay na, Coffee? O, Jack! Yung tubig. O, larga na ulit tayo, ha? Ayos ng upo, ha? Okay, diretso ang akyatin. Let's go. Dito sa kinainan kong to, kalimitan, pagkatapos doon, ito yung madalas, tigilan ng mga umaakyat dito. Ayan na, yung mga riders. Diyan madalas. Busog naman ako doon sa kinain ko. Okay na ako. Pang hanggang mamaya na yun. Ito na ang Matari. Ang nakakatakot lang dito na bibitinin ka, yung sa mismong sobrang tarik tapos paniko. Yung mga ganito ba? Itong kurbadahan na to, ito yung delikado eh. Pagpakyat ha. Ganun din naman sa pababa, delikado naman. Kaya ingat lang. Tansyahin ang bawat galaw. Pero pag naakyat mo na to, pagdating mo dito sa parting to, yung parang subdivision, makakahinga ka na ng maluwag. Ayay. Adigtong yata ito nung yung sa baba na subdivision. Okay na. Nakaligtas na tayo. Yung isa pang matarik-tarik dito, pero kayang-kaya naman, yung pagkalagpas ng mismong arko ng Talisay at saka ng mismong Tagaytay. Yun na yung boundary. Itsura ni Jack. Umupo ka, hindi nakatayo ka para kasi Jarvis. Itong pababa na to, ito na yung sa mismong malapit sa arko. Sinasabi ko. Kaya hanggat may buwelo, bumelo. Doon sa parting yun, doon yung medyo sobrang tarik na likuan talaga. Hindi gaanong kalamigan ngayon Hindi nga ako nag-jacket eh. O ito na, yung mismong arko. Papasok na tayo ng mismong Tagaytay. Abay, sumalubong pa.
Ito na yung isang matarik-tarik na akyatin. Dito, laging gapang din yung dati kong gamit na tuktok eh. Ito, matarik na paliko. Sige, overtake lang. Maaraw na. Mainit na sa pakiramdam. Laka. Ito, bumangga. Ala. Namali ng ano yun, namali ng tansya, yung mismo truck driver na yun. It's either may iniwasan yun, hula ko. Ito. Malapit na tayo. Konting ahunan na lang, guwapa. 13 kilometers hanggang doon sa campsite. Woo! Sarap na ng hangin. Ito na yung last ahon dito sa mismong Sungay Road. Pag natin dyan, dire-diretso na, Tagaytay na tayo. Okay, guwapa. Narating mo na ang Tagaytay. Let's go! Welcome to Tagaytay. Oy, Jack. Hindi ka pa nakakarating dito ah. Si Coffee, ilang beses na nakarating yan dito eh. Welcome, Jack, to Tagaytay. Itong kanan, yan yung daan na diretso ng Kalamba. Kung saan, dyan yung isa sa may mahabang ano din, matarik na daan, yung Revpal kung tawagin. Naakyat ko na rin naman dati yun eh. Susunod, doon ko naman idadaan to si Guapa. Ito na. Welcome to the Tuktok capital of Cavite, Tagaytay. Tingnan nga natin kung may mga tuktok rin dito na katulad ni Guapa. Malalaman natin ngayon na nandito tayo ngayon. Labas na tayo ng mismong highway. Saan tayo tinuturo ni Google Map? Wala sa highway, babalik tayo ng papasok. Matim Tagaytay, liliko dito sa may, ano to? Flex Fuel. Pinapakaliwa tayo. Ito, bagong gawang Jollibee lang to ah. Kanan, to Amadeo, to Batangas, kaliwa. Diretso, Mendez, tsaka Indang. Diretso tayo. Yung palang dinaanan natin ay Tagaytay Bypass Road pala. Lapit na tayo, 5.4 kilometers na lang eh. Maaga-aga tayong makakarating. Alas 12:30. Okay, 1.9 kilometers na lang. At na pinapasok ako sa isang looban eh. Maliit yung kalsada oh. Medyo madami pang nadaan. Okay naman kayong dalawa dyan? Haba naman itong pasukan na to. Ang mga campsite yata sa ganito, sa Cavite, dito sa may mga parting Tagaytay, eh ganito. Talagang papasukin mo. Okay, ito na yung dulo ng looban. Batangas, Alfonso Mendez, kanan. So, pinapakanan ako ni Google Map. Ayun. 650 meters na lang. Konti na lang. Ginhawa North, Tagaytay. Ito rin yung dugtong ng mismong ano, ng mismong Tagaytay Bypass Road. Kasi pagdating doon sa dulo kanina, eh nakalagay no entry. Siguro ginagawa pa yung dugtong doon. Eh dito na ako pinadaan sa may mga pasok-pasukan. Ito na nakalagay na, Kalmado Campsite. Saan to? Papasok? Pwede kaya walk-in dito sa Kalmado Campsite na to? Parang ito yata eh. Tingnan nga natin. Pasok tayo dito sa kaliwa. Tanong tayo dito. Sir, gandang tanghali po. Magtatanong lang, saan po dito yung ano, Kalmado Campsite? Ito na po yan. Ah, okay. Sino po kaya pwedeng makausap doon? Hello po, good afternoon po. Magkakamping po. Ano po, check ko muna. Check ko lang daw muna, sabi ni ma'am. Yung campsite kung okay sa akin. So dito, ito na yung mismong CR nila. Ayan.
Tapos ito na yung mismong campground. Okay, solo. Okay lang sa akin to. No problem. Mas okay sa akin to pag ganitong solo. Ito yung mismong parang bonfire. May nakalagay dito na camp. Live, love, love, camp. O, diba? Okay na sa akin to. Maganda. Simpleng-simple lang. Nakausap ko na si Ma'am Len at ang sabi sa akin ay 200 pesos per pax. And ang good news doon is yung 200 pesos na yun lang yung babayaran mo kasi wala namang, kumbaga wala kang babayaran sa car na park mo tsaka tent pitching. Yun na yun. Basta ikaw. Tapos kung ano pandala mo, basta 200 pesos per pax. Sabi ko, 200. Pwede na. Dalawang overnight tayo dito nang sa ganun yung makapag rin ako. Relax at dito na rin ako mag-e-edit. Atat naman tong isang to. Gusto nang bumaba. Oh, wait lang. Magse-set up na din ako. Pero ibababa ko na kayo na nakatali, ha? Oh, sumasagot naman. Ito pala, yung sinasabing Kalmado Campsite, yun daw pala yung dating pangalan. Ang pangalan nito ngayon ay yung Beer Fran. So, kung hanapin nyo sa mapa, akala mo magkatabi, pero iisa lang pala yun. Ito rin pala yun. Pero tama naman yung Kalmado kasi talagang kalmado. Pagkarating ko pa lang, ang tahimik eh. All goods, sodo natin ang lugar. Dito nga pala ay meron ding check-in and check-out time na ang check-in is 2 p.m. and then ang check-out is 12 p.m. tomorrow or kinabukasan. Kung kayo ay late check-out is additional 50 pesos per hour. Pero mabait naman ngayon kasi dahil ako lang naman ngayong weekdays, sabi ni ma'am, okay lang naman, sige. Mag-ano ka na dyan, mag-ayos ka na ng gamit mo at okay na. Tinanong pa nga ako ni ma'am kung gagamit daw ako ng kuryente. Sabi ko, may power station naman ako. Sana nga lang, sa 2 araw natin din dito, ay umaraw na sa ganun, ma-charge ko rin naman yung ating power station pagka nagamit ko yung ating laman na charge. O siya, baba ko na muna kayo. Para kayo kumalma-kalma. Baby, kalma. Nasa kalmado tayo. Time check, 2:30 ng hapon. At kung makikita ninyo, yung tuktok natin na dito nakapesto kanina, ay nilipat ko na dito para katabi mismo ng aking tent. At kung gaano kakalmado rito at ka-relax ang hangin na sobrang sarap. Tulog ang aking alaga, oh. Si Jack, na magulo, ngayon ay kalmado lang din. Ayan, oh. Kalmado, oh. Okay, Jack, ang sarap ng hangin, no? Kalmado. Yung mga ibang gamit ko ay hindi ko na ibinaba. So, ibababa ko lang siguro to kapag may kukunin lang akong gamit. At dahil palubog na rin yung araw mamaya, ay nandito, ayan. Kaya dyan nakatapat ang ating Blueity solar panel. Nasa ganon, habang charge yung ating Blueity power station, may 45 watts na pumapasok para hindi agad malobat at sasabayan ko na mamaya ng pag-e-edit. At ito nga pala, hindi ko pa pala ito na ipapakita sa inyo na dapat yung sa Splendor Hills gagamitin ko, kaso sobrang lakas ng hangin, hindi ko na itinuloy. So ito, meron na akong lagayan dito, meron na akong sabitan. Ito ay ilalabas ko lang sa tuwing 2 days or 2 overnights ang gagawin nating stay sa isang campsite. Kasi ayoko naman na mag-over set up kapag 1 night lang naman tayo. Magpapakapagod lang ako sa sarili ko. Itong box naman natin, ang laman lang naman yan ay yung mga panluto natin. Diyan lahat nakalagay. Basta yung mga pagkain at iba pa ay doon nakalagay sa mga maliliit na box natin. Dito ko na rin nilagay itong ating tubig, water jug at yung ating mismong cooler. Kung saan nalagyan ko na ng yelo. Mayroon pa ako dito yung chocolate. Ang isang nalimutan ko at hindi ako nakabili ay uling. Pero okay lang. Siguro sa next na campsite doon tayo mag-ihaw. Sa ngayon ay yung medyo no cook muna. Ngayong gabi ha. Pero bukas cook ulit tayo. Ang uulamin ko lang siguro mamaya ay itlog na pula, kamatis, sibuyas, with kalamansi. Yun ang hindi ko nalagyan noon. Sabi masarap. At natikman ko naman, masarap nga. Diba, Jack? Okay, mamaya, merienda na lang. Dami naman natin pagkain dyan. Gusto nila dito eh. Sige, dyan muna. At naman mo si Kopi. Sarap na sarap ng higa. Akala mo, napagod talaga eh. Basta katabi niya yung aking hoodie jacket. Sige, tulog lang. Tulog lang. Sarap ng hangin, no? Ikaw, tinatanggal mo yung diaper mo. Huwag kang iihi dyan, ha? O gusto mo dito sa baba? Ito ka na sa baba. O, dyan lang. At alam ko naman ang gusto mo ay sa ilalim ng tuktok. O naman ay mag-aayos ng aking laptop para makapag-edit na dito. Ang setup ko naman dito sa mismong loob ng tent is yung ating cot bed. Yung cot bed ni Kopi. Yung isa, yung kay Jack na ayaw gamitin. Idilagyan ko ng ating bag. Yung Blueity. Ayan.
Yung maliit na lamesa na dala-dala ko, yun yung gamit natin ng motocamping, which is galing sa Altitude. Hindi ko naman muna gagamitin ngayon dahil magagamit naman natin yung malaki nating lamesa. Parang subdivision ata to kasi may mga dito sa may parting likod ko na may mga sasakyan at may mga bahay. Pero yun ay kamag-anakan naman yata ni Ma'am Len na mismong namamahala dito sa campsite. Meron pala ako nakita rito na kung saan may ilaw din at saka saksakan. Ayan, nakikita nyo yan? So, ang switch niyan ay nandito sa mismong puno. Ito, meron ditong switch. And meron din naman saksakan kung kailangan nyo ng kuryenta. So, mamayang gabi, makikita natin kung anong itsura nitong campsite. Kung anong liwanag ang may bibigay sa atin. At ganda. At sigurado ako na mamaya, malamig. Ngayon pa nga lang, malamig yung hangin Parang umaambon-ambon. Pero wag naman sanang tumuloy yung ulan, no? Hold up just a minute. Been looking for some help. Just to find myself, yeah. Been losing my focus like 1,000 times before. Can't take this anymore. Time check, 5 PM at nakaramdam na ako ng lamig. Kaya ngayon, yung kanina naka-short ako, naka-jogging pants na ako. Ito yung kagandahan sa lugar na to. Malamig ang klima. At dahil nakaramdam na rin ako ng lamig, nagpapainit na ako ng tubig. Pangkape ba? At yung uulamin ko mamaya, naka-ready na. Yung dalawang alaga ko kanina, mahalang niya mo, pinaghanap ako kung saan-saan. Pinakawalan ko lang sila saglit dito. Aba, hindi ko na agad nakita. Lalo na ito, kung saan nagpunta to. Butit, pag tinatawag ko, inanakbo agad pabalik. Ito namang isang to, kung saan-saan naman din nakakarating, galing Pero ang maganda naman sa campsite na to kasi ay compound pala to. So kung saan tayo pumasok, doon lang din yung labasan. Sa Makatuwid, walang iba makakapasok dito kung sino lang yung nagka-camping. Ang napuna ko lang dito sa may parteng gilid na to, yung mga unang nag-camping siguro dito, dyan tinatapon yung mga basura nila, which is napakamali. Simpleng-simple na nga lang Ang ganda-ganda ng mismong campsite na to Bibigyan pa ba natin sila ng basura sa napakamurang halaga nito na 200 pesos overnight, di ba? Halagaan na lang natin. Bago tayo umalis, ayusin natin yung basura natin. Isama na natin palabas. Kasi tayo rin naman na may dala niyan di ba? Kaya dalhin na rin natin palabas. Dito, pwede naman kayo mag-bonfire pa. At may mga bare pa rito, piso, sayang din yan. Ayos na rin ang aking setup Simpleng-simple, di ba? Di mo na kailangan ng gaanong magarbo. Ang mahalaga ay nakuha natin yung katahimikan na hinahanap natin. May dalawang klase naman ng camping di ba? Kumbaga, yung isang camping, yung gusto mo makakita ng magagandang tanawin sa isang magandang campsite, katulad ng Splendor Hills. At ang isa namang campsite na hinahanap natin kung saan makikita at mahahanap natin yung hinahanap nating katahimikan at napakakalmado. Di ba? Itong nakikita ko to, parang yata to? Taniman. Tama nga ako, greenhouse. Yung nandito sa may kabilang bakod. Ay, kape. Dito ko na rin ilagay para uminit din yung natira kong kape kanina. Pagsamahin ko na. Basura, ipunin. Tamo, lumabas ka na naman. Sinabi wag nang lumabas dito ka lang, halika rito. Diyan ka lang. Huwag bababa ha. Grabe yung lamig. Alas 6 na ng gabi at ito ang itsura ngayon dito sa pinagkakampingan ko. Ang ganda pala ng ilaw. Sobrang dami Tingnan nyo. Ang ganda sa may likod Dito sa may mga puno-puno yung may nakaparadang mga sasakyan. Ganda ng pagkakasetup Diba? Nasa ilalim lang tayo ng punong mangga. At ako magpapainit na rin ng tubig para makapag na ng bigas. Makapagsaing. Saing na walang lutuan. At si Jack nandito pa rin sa kanyang pwesto. Mas gusto mo dyan? Diyan ka na lang? Ha? Tahimik kayo. Bait naman ang aking Jack dito At si Kopi naman ay ala. Saan pupunta? Pag sumabit ka dyan. Pag sumabit ka, ikaw talaga. Saan ka? Sa tuktok. Talagang mahal na mahal nyo si Guwapa. Gusto nyo lagi nakigwapa. Dyan ka. Mamaya yung kakain ha. Habang iniintay kong uminit or kumulo
yung tubig para sa ating kanin, ay magagayat na muna ako ng aking ulam. Todo ko na tong 3 itlog na pula. May matira man, edi mamaya ulit kakain, di ba? Manok na pula, itlog na pula. Maliliit na hiwa o malalaki? Medyo yung katamtaman lang. Kumukulo na ang ating beg 2. Lamig, aba. Ito sana yung masarap merong sabaw eh. Kaso, tamad pa ako magluto ng disabaw eh. Bukas na lang natin yung disabaw para masarap. Sakto lang pala. Opya. 1:1. Hindi na natin kailangan magsaing. Ganun-ganun lang. Okay na. Sakto na siguro sa akin tong kanin na to. Hindi na ako gaano magkakanin muna ngayon. Paano ko mabitin? Di mamaya ulit. Mabilis lang naman eh. Mag-ano nga kayo? Suggest nga kayo ng ng ulam na pwedeng lutuin. Yung huwag naman yung masyadong yung maraming rekado na tipong ang tagal-tagal bago makaluto, like kaldereta. Meron nag-comment ng gano'ng kaldereta, alam nyo. Mahirap yung pagka hindi ka kumpleto sa rekados. Yung simplihan lang. Yung tipong parang pagsasama-samahin mo lang lahat ng rekados ihintay mo lang kumulo, pwede na, like tinola, di ba? Iniluto ko nilaga, pwede na yung mga ganun. Ayun, meron pa ako naisip na maganda-gandang lutuin at hindi ko pa rin naluluto sa camping. Adobo. Butit may manok ako dyan. Siguro lutuin ko yon pang tanghalian. Yung tipong bago tayo umalis dito para meron na tayong lutong ulam pagdating sa susunod na campsite, no? Napaghihiwa-hiwa ko na. Halo-haluin na lang to. Pero syempre bago ako kumain, unahin ko muna yung 2 batuta ko na kumain. Tingnan natin, kasabay ng ating pagkatapos maghiwa-hiwa, tingnan nyo, luto na to sigurado ako. O, di ba? O, may kanin na kagad tayo. Easy. O, edi meron na kayong idea ngayon na kung halimbawang sa mga camping site lalo't malalakas ang hangin, shirataki rice ang mas maganda. Parang sa ganun, kahit na hindi na kayo magsaing, papakulo na lang kayo ng tubig para hindi matagal, at saka lalo kung gutom na kayo, mabilisan lang, di ba? Saka yan ay para sa mga nagda-diet. Siya, bigyan na natin ng kalamansi. Isama na natin yung buto para pagka nakagat natin, gising kasi mapait. Iba yung pait ng buto sa pait ng papi. Masarap solo namin. Solo kalmado. Maririnig nyo ba yun yung ng kuliglig? Ganong katahimik dito. Siya nga pala, kanina nagtanong ako kay Ma'am Len, kung halimbawa magkakamping kayo dito ng weekdays, okay lang naman ang walk-in. Pero kung kalimitan nagkakamping kayo ng weekends, mas maganda magpabook muna kayo. Parang sa ganun, alam ni Ma'am na merong magkakamping ng weekends kasi yan yung kalimitan na dagsa talaga ang mga nagkakamping di ba? Tikman ko nga. Sarap. Tama. Lagyan mo ng kalamansi, ang sarap. Mamaya, unahin ko muna yung mga alaga ko. Gusto ko na kumain pero kailangan mo na yung unahin. Tingnan nyo kung gaano kaapurado tong 2 batutang to. Wait lang! Nag-ano pa ako, Lugupit pa ako ng sausage nyo Hindi pa nga nakakaisa Mga atat na atat. Wait lang! At nilagyan ko na rin ng tubig yung kanilang dry na sa ganun lumambot para hindi lang yung sausage yung kakainin nila. Wait lang. Ito na, matatapos na. Pero mas gusto ko yung ganito sila na yung atat na atat ba. Kasi alam ko nagutom na sila. Unlike nung kanina kasing tanghali nung pinakain ko sila, hindi ganyan So parang medyo busog pa yata sila kanina. Ito na. Tapos na. Si Kopi muna, si Kopi. Wait lang. Ito na sa'yo, Jack. Paano ka dyan? Ayaw mong bumaba. Bumaba ka. Bumaba ka muna. Tsaka dyan ka kumain. Ubus yan, ha? Ayoko na may tira. Ubus yan, ha? Ako naman dito nakakain. Lamig. Kain kayo. Itlog na pula with onions and calamansi. Ngayon na solo na ulit akong nagkakamping, medyo naninibago ulit. Kasi syempre galing ako sa camping na may kasama ako may katulong ako Kumbaga, tatayo ng tent, meron akong katulong,
sa pagkain, merong magluluto, di ba? Wala lang, namimiss ko lang yung asawa ko pagka sa camping. Na tipong ang gaan-gaan ng ng pagka-camping ko, pagka kasama ko yung asawa ko. Kasi di na ako yung tipong ako yung lahat ang kikilos. Lalo pagdating sa pagkain, di ba? Sa pag-iimpake after mag-camping, lahat ng mga gamit. Ngayon talaga, back to reality, may trabaho na ulit siya huwag kayo mag-alala at darating din yung time nga na sinasabi ko na pag magkakamping kami, anytime, anywhere, pwede. Nakasama siya. Kasi wala na siyang trabaho. Kumbaga, wala na siyang amo, wala na siyang kailangang gawin para magpasa ng leave of absence, di ba? Basta, intay lang tayo. Pagkakalob naman ni Lord dyan sa tamang oras din. Kung kailan yon, malalaman natin. Masasabi ko na ito yung camping site na kahit wala silang magandang tanawin na may o-offer sa inyo dito sa mismong lugar nila, pero yung katahimikan at saka yung kalmado ng mismong lugar, yun ang may bibigay nila sa inyo. At murang halaga pa, di ba? Kaya kung gusto mo ng magandang tanawin, madadaanan mo naman yung mismong Tagaytay, di ba? Pwede ka munang mag-sightseeing doon bago ka dumaretso rito para busog niya yung mata mo sa mga nakita mong tanawin. Pagdating naman dito, bubusugin naman yung kaisipan mo sa katahimikan ng lugar. Sakto lang yung kanin. Busog na ako. Okay na yun? Ang mahirap kasi yung sobra-sobra yung kanin. Nasasayang. Papakin ko na lang ng konti itong itlog. Yung ulam. Yung sarap papakin pag may kalamansi. Ang balit ng itlog. Ako parang tigas. Hindi sibuyas. 7:30 ng gabi at tapos na rin naman akong kumain. Pati yung dalawa kong alaga. At kanina ay pinalakad-lakad ko sila rito. Paikot-ikot. Kung tatae ba or iihi, umihi lang. Ay, hindi pa napupo. Kaya hindi ko pa pinapasok sa mismong tent. Ayan yung dalawa Si Jack tulog na naman. Ayun Hoy, Kopi, ano yan? Mamaya dyan muna kayo. Mamaya pagka pupupo ha. At yung mga pinagkainan ko ay nilagay ko muna sa aking foldable na balde. At siguro bukas ko na hugasan yung mga yan. Kasama pala itong pinagkainan ng aking mga alaga. Sarap. At ako naman, pagkatapos kumain at magpahinga ng konti, diretso tayo sa pag-i-edit. Diretso ko muna at mahaba-haba pa ang oras para lumalim ang gabi. Dahil gabi naman tayo dito Lulubos-lubosin natin bukas at magbo-bonfire naman ako dito. Mag-iipon ako ng mga tuyong sanga-sanga at mga kahoy-kahoy para naman mainit-initan. umaga. Yes, Jack. Ano, nauuhaw. Nakakasar tong itong cot bed na nabili ko. Laging natatanggal yung kanyang lock. Ay, nako. Pangatlong beses na ata ito ngayon. Oh, tanggal na naman. Lagi siya natatanggal. Hindi naman napipindot. Parang magandang lagyan niya ata ito ng ang tawag dito, yung tali. Sa ganun, hindi siya basta-basta babagsak. Aray ko. Tanggal Sabay pa yung dalawa dito. Bangon na rin muna ako at na makapagkape. Papakita ko lang tong aking hinihigaan. Pagka ganyan, ako siya ilalak ng ganito. Ang problema ko,
Bigla-bigla siyang natatanggal yung lock. So dito kailangan malagyan to ng tie para hindi siya basta-basta natatanggal. Hindi naman napipindot yung mismong lock. Ewan ko, basta bumibitaw yung lock. Uy, ang ganda. Grabing lamig, aba. Nasa Tagaytay nga pala tayo, nalimutan ko. Mas malamig dito kaysa dun sa naranasan ko sa mismong Splendor Hills. Doon naman, malakas yung hangin. Sobrang lakas lang ng hangin. Pero dito, kahit na hindi naman mahangin, pero iba yung lamig. Doon muna kayo sa tuktok. Halika. Doon kayo sa tuktok. Gusto mo, dyan ka muna? Kape tayo. Para umpisahan ng umaga. Natatawa ko kagabi. Akala ko, kaya kong tapusin yung ine-edit ko. Kaso sa sobrang lamig, hindi ako makapindot sa keyboard at saka sa mouse. Kaya sabi ko mga alas 9, nagano na ako nagligpit na ako ng laptop, ng iba pang gamit. Pumasok na ako sa loob. Tapos nanood lang ako ng movie. Tapos natulog na rin agad ako. Grabe lamig Di kinaya. Tapos dito sa harap ako to, ang ganda pala nitong yung greenhouse na to. Kasi umiilaw siya. Binubuksan yung ilaw, pero hindi ko lang alam kung sila rin yung nagpapatay or automatic, meron timer yung ilaw. Kasi meron siyang oras na bukas, tapos meron siyang oras na namamatay. So ganun yata kapag ka sa greenhouse. Para na sa ganun, maliwanagan lang siguro yung halaman, mabigyan ng ilaw, para mas mabilis lumaki yung halaman. Ganun yata Ayan, paunti-unti lumalabas na yung araw. Kagabi din naman, chinarge ko tong ating Blue Witty. Ang dami pa nga niya laman halos nasa kalahati pa yung mismong charge ng ating Blue Witty. Inano ko na rin siya, chinarge ko na rin siya nung di ko na ginagamit. Nasa 91%. Ngayon na medyo maliwanag lang, 8 watts lang yung binabato nung liwanag ng araw. Pero mamaya pagka yung talagang sobrang liwanag na, tuloy-tuloy na yung harvest ng mismong kuryente dito sa ating Blue Witty. Kaya hanggat maliwanag mamaya, lulubos-lubusin ko na. Para sa ganun hindi agad malobat yung ating Blue Witty. At bago natin umpisahan, syempre, para marami tayong energy, tayo mag-vitamins na muna. Mamaya ko iisipin kung anong ulam ang lulutuin ko mamaya. Concentrate muna ako dito sa ginagawa ko. Plano ko na nga kagabi magsuot ng medyas Sobrang lamig Kasi yung hangin dito is pag ganito, papasok sa mismong tent. Kaya ramdam na ramdam namin yung lamig. Pero ang sarap naman ng tulog namin. Although medyo konting kilos ko, kinakabahan ako. Baka mamaya bumigay na naman yung yung sa cot bed, yung lock. Parang 3 beses yata ako nalaglag. Buti kamo, mababa lang yung cot bed natin. Hindi ko nilalagay yung paa para tumaas. Kasi hindi rin naman kakasya sa loob ng tent kapag ka mataas. Ang gusto kong cause dito sa cot bed, lapat na lapat yung likod ko. Isa ako'y magtatapos muna nitong aking ginagawa. Para sa ganun habang nasa biyaya ko, meron pa rin kayo napapanood. At yung dalawa ko namang alaga nandun lang naman sa tok-tok na kay Guwapa. Behave na behave. Mamaya palalakarin ko lang naman yan para pumupo or umihi. Pero naka-diaper naman pakita ko nga pala sa inyo yung diaper na nakita ko sa Shopee na maganda. Para sa ganun, kung may mga alaga din kayo, nasa camping kayo, nasa loob ng tent, hindi kayo mag-aalala, pumupo man o magwiwi, sa loob pa rin ang diaper nila. Parang diaper ng bata pero pang pang mga par babies natin Maganda. Ito is small, yung kay Jack naman, ito kay Jack is medium. Saktuhan lang naman. Yung normal na ginagamit ko na diaper ni Jack, yung dito lang sa mismong patutoy nila. So yung puwet walang harang. So kahit saan sila dumumi, makakadumi talaga sila. Tapos ito naman kay Kopi, although natatakpan naman yung sa may puwitan nila, kaso yung butas ng mismong diaper ay lumulusot pa rin naman yung dumi nila. Pagka yun ang gamit ko, salong-salo para kang nag-diaper ng baby. At bago ko pa pala malimutan, meron isa pa ako ipapakita sa inyo na bago kong binili. Itong pole na to, hindi siya na-adjust katulad nitong pole na lagi nating gamit. Dalawa yan yung isa hindi ko na inilagay. So ito, mas mataba siya dun sa dating gamit ko na pole na nabaluktot. Nung nandun tayo sa mismong Maple Camp, kung napanood ninyo yon, bumaluktot mismo yung ganitong pole ko, pero mas manipis yun. Ito makapal. Ang kagandahan dito sa isang to, bukod sa makapal siya, yung dulo niya sa paa, meron siyang mismong pantusok. Kung sakaling itutusok mo na lang to. Diba? Maganda. Tapos, ito, yung sa pagdi-disassemble, meron
meron siyang tali sa loob para hindi siya maghiwa-hiwalay. Yung katulad nung sa stick ng natin, ng tent, pagka yung i-assemble mo tsaka disassemble, di ba may tali sa loob na parang garterize? So ganun din siya. Para na sa ganun hindi ka na mahihirapan mag-assemble ulit. Dalawa yung binili ko, pero nabibili siya per piece, yung pole na yan. Kasi may naisip akong setup, kaya bumili pa ako ng isang ganyan. Nasa ganun, 3 yung pole ko. Dito sa pwesto natin, okay naman na ganito lang yung setup natin. Katabi yung tok-tok, ito yung tent, tapos owning. 7:30 ng umaga. Ay siya, umpisahan ko na itong ginagawa ko. Ang dami ko pandada. Hoy. Tumigil. Hindi ka naman inaano nun. Hayaan mo siya. Aanuhin niya yung aso nakatambay lang ngayon. Oh, galit na galit siya dun, oh. Hindi naman siya inaano. Ang bait-bait nga, oh. Tinititigan lang siya, eh. Oh. Hoy, Jack, wag ka rin umano, ha? Wag kang umano. Kopi, akala mo, ang laki-laki niya kung makipag-anuhan doon sa isang aso doon, oh. Kopi, tumigil na. Diyan ka na lang sa higaan mo. Tumigil ka. Hindi ka naman inaano. At 11:30 na rin ng tanghali, ay ako'y nagugutom na, nakakaramdam na ako ng gutom. At kanina naman ay nakapagluto na rin ako ng ulam na panghapunan ko yun, ha. Adobong sitaw na meron na ring manok. At ito yun, oh. Yan. Para mamayang hapunan, hindi na ako magluluto. Tapos kanina ay pinakain ko na rin tong 2 alaga kong to. Yung kanilang sausage at saka yung konting dry. Tingnan niyo yung pagkain ni Kopi. Kay Kopi yun, hindi niya inubos yung dry. Pero si Jack, naubos naman niya lahat. At dahil pang mamayang hapon pa yung aking adobong sitaw, ang uulamin ko ngayon ay pritong karne. At syempre kasi yung natira natin kagabi na itlog na pula ay uubusin ko ngayon. Okay pa naman, eh. Ito ang uubusin natin. At meron na rin naman akong kanin, oh. Sakto na yan. Para makakain na. At ito yung karne. Nilagay ko siya dito. Inanuhan ko na siya ng paprika powder at saka ng garlic powder. Yun yung pinano sa akin asawa ko. Yun yung niluto niya sa akin nung nandun kami sa landing point. Masarap. Tapos, ito yung lagayan ko ng langis. Tingnan nyo. Pwede siyang spray. And pwede mo rin siyang buhusan kung saan ka magluluto. Spray na lang. Kasi ito namang ating pan is non-stick. Yung mga malalaki, di gugupit-gupitin ko. Mas easy yung ganito, eh. Tipid ka sa langis. Kopi! Kanina ka pa. Sinabi tumigil na. Tinititigan ka. Baka crush ka. Crush yata siya na nakangiti pa, oh. Habang tinitigan siya. Inaasar ka lang yan. Ayaw tigilan. Ang sarap ng rito, ng klima. Ang lamig ng hangin. Pero pumapagas pa siya ng hindi naman ganun kalakas. Tapos yung araw nakatutok na mismo dun sa solar, kaya nakakapag-harvest na ako ng energy. Halos nakakalahati na rin naman ako sa ginagawa ko. At sigurado naman na mamaya tapos na yan. At sigurado tatapusin ko, hindi pwedeng hindi. Para na sa ganon, sa susunod na camping natin, dire-diretso tayo sa pagka-camping. Meron na akong isa, tikman ko lang itong maliit. All good. Harap. Tamang-tamang partner siya dun sa itlog na pula. Looks delicious, di ba? Ay, kain. Salamat Lord sa blessings. Itlog na pula. Alam niyo, hindi ko kayo naalok, eh. Nga. Mamanti-mantik ka pa. Harap. Nahihirinan ako sa sarap. Kala mo talaga, napakasarap, eh. Siyempre, sarili kong luto, sasabihin ko, masarap, eh. Wala namang ibang magsasabi na masarap, kundi ako. Kasi, ako lang naman yung kumakain, eh. Ayun. Lumipat yung aso dito. Andito sa may puno yung aso. Kaya pala tumigil to si Kopi. Siguro naamoy niya yung pagkain, kaya hindi yung maalis to. Hello! Parang may lahi yung aso, ang liit, eh. Babae din pala. Babae ba? Babae. Kala ko naman lalaki, kala ko crush yan, eh. Si Kopi. Naghihintay nga ng pagkain yan. Mamaya, Chu! Pagka natira ko. Glad naman may matitira ako dito. Gusto mo ta? Yung mata nangungusap, eh.
Hindi ko naman pwedeng pakainin ng alaga ko ng ganyan. Ayan na naman, nakita na naman ni Kopi, oh. Akala mo naman, sarili natin tong pwesto. Nakikitira nga lang tayo dito, eh. Taga dito kasi tong asong to, eh, oh. Tumigil na, wag mong tarayan. Miga ka na dyan sa higaan mo. Si Jack, anong ginagawa ni Jack? Nakahiga lang si Jack. Mas gusto niya talagang sa labas para lagi nakakonect siya sa nature. Ganyan si Jack. Busog. Sa simpleng pagkain. Ay. Kopi, wag mo nang anuhin. Binigyan ko lang siya. Pero ikaw pa rin mahal ko, syempre. Huwag ka na magselos. Selosa eh. Kada bato ko nung karne dun sa aso eh. Inaaway niya eh. Talaga naman. Tigilan mo na yun. Tigilan mo na. Ito ang tubig. Kaya lang, paganto para lumabas yung tubig. Tapos ni Jack, tsaka ka uminom. Tamo na ano yung... Talaga naman. Back to work. Tapos kumain. This is the reality. Ang taas pala namin, di ko Sarap ng hangin. Thank you, Lord. Sa sariwang hangin. Ay, 1:30 ng tanghali. Pahipahinga muna. Konting unat-unat. At saka itong si Kopi ay ilalakad-lakad ko lang. Nang sa ganun ay makapupo na to. Tara, kayo maglakad-lakad muna. At ikay pumupo. Di pa ikaw napupo, maghapon. At ito palang nakikita nyong campsite na to. Hindi lang itong harapan na to, ha. Yang nakikita nyo yan. Itong kapunuan na yan, yung mapunong yan, yung kung sa amin nagpaparada minsan din sa sasakyan dito, ay campsite din pala. Kasama pala yan. Sakop din pala nila. Kasi nakita ko, andito yung mga ilaw. Hanggang dun, sa baba dun. Malawak pala to. Akala ko kanina maliit lang eh. Ayan, ito pa. Meron pa nga ditong parang maliit na akala mo arko eh. Ayan, malawak pala. Pero mas pinili ko na lang na dito talaga sa unahan. Mas okay eh. Ayan, sige, ihi. Pumupo ka na, hindi ka pa napupo. Susunod ko pa si Jack. Ay, pakita ko na rin sa inyo yung CR at saka yung mismong hugasan dito. Lakad-lakad lang kami ni Kopi. Huwag ka mambubuli doon, ha. At sa parting yun doon, nandun yung yung mismong mga aso eh. Ayun yung ating tuktok. Konting lakad lang, andito na kagad. Ayan, yung mismong lababo dito. Diyan ako naguhugas ng mga pinagkainan at saka pinaglutuan. Tapos dito, 3 yan. So, itong dalawa is shower room and then ito yung mismong CR. Pakita ko lang. Ayan, ganyan siya. Yan ang itsura niya. At may supply naman ng tubig eh, kaya walang problema. At ito naman ang itsura ng kanilang bowl. Ayan, at saka lababo. Meron din silang bidet, syempre. At syempre, hindi mawala ang timba at tabo. At ayun na, yung mismong gate, yung labasan kung saan tayo nanggaling. May ibang aso ha, behave lang. Pag pinatulang ka niyan eh, behave lang, para hindi ka papatulan. Halika na, bumalik ka na ron. Si Jack naman, hindi pa natayan. Sige, papatulang ka niya, nakala mo. Jack, ikaw naman ang pumupo at umihi. Yung diaper ni Jack, wala man ng bahid ng kung ano. Kaya mamaya magagamit pa niya. Wait lang. Ang bait naman ito. Bigay ko yung natirang pagkain ni Kopi. Yan, kainin mo yan. Yan natira nila. Magdilig ka na ng puno. Alam ko naman, di malaman sa'yo kung paano ka didilig eh. Pupupo ka pa. At ako may trabaho pang gagawin. Basta dyan ay nag-aamoy, nag-uumamoy ng daan. Chips na yan. Okay na ha? Okay na, nakaraos na si Jack. Okay na? Ubus na? Tinira mo pa tong isa-isang piraso na yan. Ako naman ay back to work ulit. Talagang trip na trip lagi ni Jack doon sa ilalim ng tuktok ko. Mahal na mahal niya si Guwapa eh. Alas 7 ng gabi at ito na naman yung sobrang lamig. Nagpapainit na ako ngayon ng aking ulam, yung niluto ko kanina na adobong sitaw na may manok. Ngayon, talagang magastos sa butane kapag mahangin sa lugar or malamig. Ngayon, ito yung sinasabi ko sa inyo palang butane na maganda. Maxsan ang pangalan. Maunti na rin yung laman, kaya papalitan ko na. Yun, hindi lang lakas yung apoy. Unlike kanina, ang tagal eh.
itong mga alaga ko ay nagugutom na rin. Siyempre, as usual, mauuna sila bago ako. Ano, gugutom na? Ikaw, gugutom ka na rin. Siyempre, ikaw pa ba? Wait lang, kunin ko lang. Kunting dry, damihan ko na lang ng sausage. Ubus na yung beef, so ang next natin ay ito, duck. Duck. O, nakain ba kayo ng pato? Wait lang, mag-intay. Matuto mag-intay ha. Mukhang gutom na naman ha. Kala mo talagang ginugutom ha. Kanina ay pinirito ko na rin yung natirang karne. Kaya all goods na. Yung ulam lang talaga na may sabaw ang aking iinitin. At yung aking kanin ay okay na rin naman. Yung ina-edit ko, malapit-lapit na rin naman matapos. O, ito na, oh. Tapos na, wait lang. Kakainin ng dry, ha? Huwag ititira. Hating pantayan, ha? Itong isa, nakadugas ka kagad sa pagkain ni Jack, eh. Jack, isa dyan. Ubus yan, ha? Tapos ako naman ang kakain. Di ba? Kumukulo-kulo pa. Yan naman ang lamig. Naninigas na naman ang kamay ko sa pagpindot ng mouse at saka keyboard. Pero kailangan ko nang tapusin yan. Hindi pwedeng ipagpabukas na yan at last day ko na bukas. Last night ko na ngayon. Lamig. Ito yung pinirito ko kanina. Hindi ko na nilangisan. Hinayaan ko na lang siyang maprito dun sa mismong taba niya. Yung mantika ng taba. Okay naman. Ayun yung mantika, oh. Ang ko dito sa adobong sitaw, di ba? Suka tsaka toyo. Nilagyan ko rin syempre ng konting asukal para manamis-napis. Sakto yung pagkakatimpla. Hindi ako nagbibiro ha. Ayun ang panlasa ko eh. Depende lang siyempre sa panlasa nyo. Tikman nyo. Ayaw nyo naman. Ang gusto ko sa adobong sitaw, yung sitaw yung medyo malutong-lutong pa. Saktong-sakto naman yung pagkakaluto ko. Mamaya, kung anong oras man ako matapos mag-edit, hindi ko palalagpasin na mag-bonfire mamaya. Para makapagpainit man lang ba. Andito na naman yung aso kaninang naaway-away ni Kopi. Nakatingin dito sa akin. Siguro nag-aabang na naman ng pagkain. Mamaya bibigyan ko. Alam niya na eh. Ang layo niya eh. Distansya siya. Nandun siya sa may kalsada. Naintindihan naman siguro ako ng aso kanina. Nung sinabi ko na bibigyan ko siya. Pero wag na siya munang lalapit kasi nga gawa ni Kopi ang ingay. Pagkatapos kong kumain, dumaretso na agad ako ng edit. Hinahanap ko yung aso kanina, nawala. Ay buti ito, nandito na ulit, bumalik na. Ipapakain ko na tong hindi ko kinain na ulam. Gawa ng panay taba na to eh. Swerte mo. Alam ko, pwede sa kanila to eh. Chu! Bilis! Oh, isa. Huwag mag-agawan. Patay, Ano kayo, mag-asawa o mag-ina? Ito pa iyo. Ito, last one. Okay na. Di wala na. Wala ding nasayang, di ba? Meron pang nakakain. Mamaya ko na lang hugasan to mga to. Kopi, tumigil na. Di naman lumalapit eh. Time check, magna 9:30. Okay, rendering na tayo sa wakas. At sobrang grabe yung lamig na nararamdaman ko ngayon. Kaya ngayon ay magpapaningas na ako ng ating bonfire. Oh, gising ka pa pala. Akala ko tulog ka na. Ha, bebe? Si Jack. O, tinanggal mo na naman, Jack, yung o natatanggal yung diaper. Mamaya na. Kailangan kong magpainit ng kamay. Nanginginig na. Naninigas na rin. Saidin na lang natin yung butane na nandito. Kung ito ay mayroon panlaman. Meron pa naman. Para di naman sayang yung butane. Meron pa dun eh. Yun! Okay na. Init. Kailangan ng init. Kahit mga may usok ako, okay lang. Sarap. Sarap sana nito, no? Kung merong iniihaw-ihaw ka rito. Pakas. Nabawas-bawasan yung lamig na nararamdaman ko. Sarap ng init. Sige pa, init pa. Teka lang. Sakit sa mukha nung usok. Layo-layo. Ayan, dito tayo sa tabi. Para na sa ganun hindi napunta sa atin pagka humangin yung usok. Tingnan niyo yung buwan. Ayun, ganda Ito yung ilaw Ayun yung buwan, yung kulay puti. Ayan, ganda yung kaganda yung sinasabi ko yung yung mismong ilaw dito sa mismong greenhouse dito sa tapat
Wakas, natapos din ang aking ginagawa. Tulog na ulit. Jack, ayos na. Kung nakikita nyo, yung Blue Yeti natin is wala. At charge ko dun sa labas. At 30% na lang kasi yung yung capacity. So syempre di naman ako pwedeng umalis basta-basta nang walang laman yung ating power station. Although meron tayong solar panel, hindi naman din agad-agad kayang i-full charge yung ating dalawang power station. Kasi yung ating solar panel is hanggang 200 watts lang yung kayang ibigay na enerhiya para mag-charge dun sa ating AC60 at BAT. Dahil may oras pa naman para i-charge dito, mapu-full charge natin yung bago tayo umalis bukas. Masya, tulog na. Tayo matulog na. Ba, alas 12 na pala ng madaling araw. At nag-upload na ako dito. Medyo mabagal, pero sa biyahe siguro natin makakasagap naman ng mabilis-bilis na signal itong ating cellphone. Natutuwa ako ngayon kasi nakatapos ako for the first time ng isang vlog na habang nasa biyahe ako. At yung gamit nating Blue Yeti Power Station ngayon, yakang-yaka na sa bawat biyahe na makakatapos tayo. Maraming salamat, Blue Yeti! At sa susunod, madadagdagan pa ng isang BAT para ma-maximize natin yung kapasidad ng ating AC60. So niligpit ko na yung mga gamit ko, naisilid ko na yung laptop at saka iba pang kailangang isilid. At yung nasa ibabaw ay yung ating adobo. At kanina ay mayroong umaali-aligid na aso. At baka mamaya imbis na may ulam pa tayo bukas, mawalan pa tayo. Sarado na natin ha. Tayo matutulog na. Sana ay wag bumitaw yung lock nito. At ilang beses na ako nahuhulog. Sana bukas makahanap ako ng mabibila nung tie. Paano? Bukas na lang ulit. Kita-kits tayo bukas ng umaga. Okay? Aywa. Whatever you decide to do, I will keep sending new ripples to you. I thought of you, hoping that the ripples would make you notice me. Alas 8, oras na para bumangon. Basta Jack. Kagabi, natanggal na naman. Yan sa cotbed. Hinayaan ko na lang. Ito lagi sa ulo ng kotse sa gitna. Yung natatanggal yung lock. Pero yung sa may paanan ko, natatanggal din naman. Pero bihira. Hindi na lang ako kumilos-kilos pagkatanggal. Sarap ng tulog, sobrang lamig. Sarap din tulog ni Jack no? Halo to, tumabi pa sa akin at dito sa mismong sleeping bag ko humiga. Anong unang kailangan kong gawin? Magpainit ng ulam, magluto ng kanin, at magprepare ng pagkain ng dalawang to. Namuta mo, punasan ko nga yung sa may mata mo ng wipes. Mahangin, medyo malakas. Yung panahon ngayon parang yung panahon nung unang araw na makulimlim. Pero di umuulan at sarap ng lamig. Buti nga kagabi nakapag-bonfire ako Kahit papaano nabawas-bawasan yung lamig na nararamdaman ko Kagabi pumangon ako. Anong oras yon? Parang alas 2 ata ng madaling araw. Ayun, 91% yung naikarga ko dito. Ayun pala, umaaraw na. May ilagay yung yung mismong sa solar para kahit papaano madagdagan pa yung charge nito. Sarap ang lamig. Meron na ba nasasagap? Meron na. Lumalabas na kagad Patayin ko muna yung ating ilaw. Sige, labas. Huwag masyadong lalayo. Diyan lang ha. Diyan lang. Huwag mong ihian yan. Huwag kang umihi sa mga gamit ha. Diyan lang magsiihi.
tayong dalawa. Teka lang, habulin ko lang. Lumayo na naman ang pagkalayo-layo itong dalawang to. Hoy! Hoy! Shhh! Huwag kayo dyan sa may bahay. Uy, dito lang. Napahabol pa ako nitong dalawang to eh. Halika rito. Jack! Ang hilig talaga sa ilalim nito si Jack. Uy! Halika rito. Tamo, ay pa lumabas. Talaga naman. Jack! Halika na. Talaga naman. Doon lang sa malapit sa atin. Inihian mo yung gulong ni Guwapa. Ikaw talaga. Mukhang inihian mo din yun sa may tent hindi pwedeng wala kang pera pa. Hinugasan ko na yung mga kailangang hugasan. Tapos, syempre, nagkape-kape at pinapainit ko na yung uulamin ko. At hindi pwedeng hindi kakain tong dalawang to agad-agad. Mag-aalas 9 na pala. At yung araw ay tutok na sa atin Pakainin ko na muna to. Wait lang ha, marunong mag-intay naman Niisip ko kung saan sunod na campsite. Bahala na mamaya kung saan tayo pupunta. Di ko pa din sigurado. Yes, Jack? Hintay lang ha. Huwag mong anuhin yung balat. Ang sarap ng pagkakatutok ng araw sa atin Ang init Tapos humahangin-hangin ng malamig. Natagpuan ko din yung campsite na sobrang tahimik. Tsaka walang gagambala sa'yo. Tingnan ito si Jack Di makapaghintay. Sumot pa sa ilalim ng nakita ko. Malay niya. Wait lang, ito na. Ako saan napunta yung vitamins ko Ako wala na rin pala akong tubig. May mga madadaan naman siguro akong dito, water refilling station. Nung kahapon meron ako nadaanan. Ang kaso, papalagyan ko na sana yung ating water jug. Nalagyan ko nga pala ng yelo. Hindi naman pwedeng ganun. Aba, mahangin pa. Bilis ng kilos ng ulap dito. Kapag ice-ice na nga, para mamaya mabilis na ang kilos. At ang check-out time ay alas 12. Hanap-hanap na tayo dyan kung saan tayo makakapag-camping. Time check, 11 ng umaga. At nakatapos na rin ako ng aking pag-aayos, ng aking pag-iimpake. At kanina ay kumain na rin naman ako. At yung mga alaga ko, sa wakas, all goods na ulit. Ano? Okay na? Excited na naman gumala. May natira pa akong ulam kanina, yung adobong sitaw at manok. So yun na lang din yung uulamin ko mamaya. At sana ay nag-enjoy kayo sa napakakalmado, tahimik at napakalamig na lugar na to, ang Kalmado Campsite or Beerfront Campgrounds. At kasama ko ang aking dalawang alaga na si Jack at si Kopi. Ay muli tayong babiyahe para sa susunod na campsite na ating makikita. So paano, hanggang dito na lang muna ulit. Kita-kits ulit tayo sa susunod na Tuk Tuk Life Camping and Adventures. Ride safe and stay safe sa inyong lahat. God will always provide. Aywa!